gawa ko isa. Nasira lang, ano. May dalawang bahay na ako. Tatapon na. Ito, pinatapon na ni Gary. Oo, kaya nga. Ito pa, ito. Pinatapon na. Saan ba galing to? Sa something yun. Sa politika. Basta pilig isang robot. Isang oras lang ba tayo? Isang oras. Isa lang. Okay na. Nangyari yung kay Pastor. Nangyari ulit mo. Hindi, Eric, ginawa ni Pastor. Hallelujah, Lord Jesus Christ. December 8. Sa YouTube tayo. June 9. 9 ngayon po, sir. 9. 2026. 9:26. June 9:26. Tayo po ay magla-live tayo sa umagang ito. Ano po ang sinasabi sa banal na kasulatan? Meron 15 propeta sa Old Testament na isishare ni Pastor Ben sa YouTube para malaman po natin ang totoong kaligtasan sa huling kapanahunan ito. Ano ba, Pastor Ben, yung the last
12 prophetic prophets sa Old Testament, walang iba kundi si Prophet Isaiah, si Jeremiah, si Ezekiel, si Prophet Daniel, si Hosea, si Joel, si Amos, si Jonah, si Micah, si Nahum, si Habakkuk, si Zephaniah, at si Haggai, si Sikaraya, at sa huli, ang 15 propeta, si Malakay, ang kahuli-hulang propeta sa banal na kasulatan. At sa oras na ito, mga kapatid, umpisan po natin ang prophetic message ni Prophet Isaiah. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, sa huling kapanahunan, 750 years bago dumating si Jesus Christ, mga kapatid? 750 years bago dumating ang Panginoon. Ipinakita po ni Prophet Isaiah ang magaganap sa huling mga kapanahunan. Si Isaiah, mga kapatid, siya po ay tinawag ng Panginoon bilang writing prophets, mga kapatid. Ulitin natin, mga kapatid, si Prophet Isaiah, mga kapatid, ang pagkatawag sa kanya ay writing prophets. 750 years bago dumating si Jesus Christ, mga kapatid. Maraming bagay, vision and revelation na magaganap sa huling panahon na ito. At ito po ang isi-share ni Pastor Ben sa umaga. Salamat po sa Facebook, sa YouTube na nakikinig sa oras na ito. Ano po ang sinasabi rito, mga kapatid? Isaiah chapter 1 verse 2. Open your spirit. Facebook. Isaiah chapter 1 verse 2. The vision of Prophet Isaiah, mga kapatid. Ang sabi niya rito, Hear ye, O heaven, and give ears to earth. For the Lord shall the people have and have manners and brought up children, and they have rebelled against him. Ano po ang sinasabi rito sa Isaiah chapter 1 verse 20? Ito po yung nakita ni Prophet Isaiah, ang mga vision na magaganap dito. Ang sabi niya, Hear ye heaven, and give ears to the earth. Siya po ay nananawagan sa langit at sa lupa. Ang sabi rito, For the Lord shall spoken, sapagkat magsasalita po si Prophet Isaiah, mga kapatid. Magsasalita po siya si Prophet Isaiah, at sabi niya, I have manner and broad lips, eyes. The children, and they have rebelled against him. Marami pong rebel, mga rebellious spirit sa huling kapanahunan. Nakita po ni Prophet Isaiah ang mga rebellious tao, mga rebellious people sa huling kapanahunan. Isaiah chapter 1 verse 2. Ulitin natin, mga kapatid, sa huling kapanahunan, makinig kayo langit at sa lupa, makinig kayo sa lupa, pakinggan ninyo ang sinasabi ni Prophet Isaiah. Sabi po niya rito, maraming mga rebel sa huling kapanahunan. Ano po ang dinadrive ni Pastor Ben sa YouTube, sa Facebook? Marami pong taong mga rebellious spirit sa loob at labas ng simbahan ito, sa munting kawang ito, sa bahay ni Garizal de Mariano. Marami pong mga rebellious spirit sa huling kapanahunan ito. At sa verse 3, ano po ang sinasabi rito? The ox knoweth. And the ox knoweth his master, and the ox her master free. And Israel do not know my people, and do not know
Ano po ang sinasabi sa verse 3? Open your spirit, Pastor Philip. The ox knoweth his master, and the ass his master's crib. Alam niya ang master crib. Nalalaman ng mga baka at sa mga tupa, mga kapatid baka at sa mga tupa niya. Alam niya ang kanyang kinalalagyan. Israel do not know my people. Ganon din naman mga kapatid. Sa Isaiah chapter 2 verse 3, ang Israel, ang sabi ko sa banal na kasulatan, hindi nalalaman ng kanyang bayan sapagkat sila ay nagpakasama. Okay, sa verse 4 mga kapatid, ang sabi rito, as an sinful nation, makasalanan talaga ang sanlibutan. Ako po'y naniniwala mga kapatid, lahat ng tao ay makasalanan. Kayo at ako, lalo na si Pastor Ben, ako po ay makasalanan tao lamang. Kanya ang sabi niya rito mga kapatid, sinful nation, a people laden with iniquity. Tayo ay nakahimlay, nasa kalagitnaan ng masasamang tao, iniquity, and seed of unclean lips. Nakapagitna tayo sa maruruming labi sa mga huling kapanahon ng ito. And at sila ay corrupter, and they have forsaken his word, and the Holy One of Israel unto anger. Ginagamit tayo mga kapatid, tayo ay ginadaya sa sanlibutan ito. At ang sabi niya rito sa second premise, and the Israel unto anger. At nangyari sa bansang Israel ang galit ng Panginoon. At sa last premise, ang sabi rito, and they shall gone away their back. At tumalikod pala, Pastor Philip, ang tao sa Israel. Naniniwala ka ba, Pastor Philip, na sa huling kapanahon ng ito, maraming talaga ang tatalikod sa gawain. Maraming tao ang tatalikod sa katotohanan. Ganon din naman, maraming tao, mga kapatid, nagpapakunwari lamang. Kahit may gawain, tinatalikuran nila ang gawain. Kanya, yan po ang katotohanan, mga kapatid. Every Saturday, ang priority nila ay ang sanlibutan. Ang mga tao, mga kapatid, maliwanag po ang sinasabi dito. And they are gone away and turned their back. Tumatalikod talaga sila sa kasalanan. Amen, mga kapatid. Amen, Pastor. Tumatalikod sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi, rebel. Tumatalikod sila sa katotohanan. Amen. Sorry. Salamat, Sister Stelle. Sa Isaiah chapter 1 verse 6, open your spirit, Pastor P. Isaiah chapter 1 verse 6, sabi rito, wash ye, make ye clean. Sa unang premise, sabi niya, maglinis na tayo sa ating karumihan. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Kailangan prophetic po ang mensahe ni Prophet Isaiah. Linisin na rin natin ang lahat ng marumi sa ating puso. Put away all the evils of your doing. Lumayo tayo sa lahat ng masasamang ginagawa ng mga tao. Dahil makasalanan talaga tayo. Ang sabi rito, put away the evil ways of your doing from before my eyes shall do no evil. So, ang sabi rito mga kapatid, Isaiah chapter 1 verse 6, maglinis na raw tayo sa ating mga kasalanan. Alisin na natin ang mga evil thoughts, yung mga masamang ginagawa natin before our eyes to do evil. Huwag na raw tayong gagawa ng masasama, evil. Kayong lahat, lalo na si Pastor Ben, makasalanan ako. Lalayo na tayo sa masasama sa huling panahon na ito. Sa verse 17, learn to do.
seek, learn to do, will seek judgment. Sabi ni Prophet Isaiah, mag-aral na tayo, lumayo na tayo sa kasamaan, sapagkat magkakaroon ng hatol ang Panginoon. Sabi rito, revive the oppressor in judgment and the fatherless. Hahatulan na niya ang lahat ng mga tao, lahat ng mga ulila, at lahat ng mga widow sa huling kapanahunan. Naniniwala ka ba, Sister Sel? Mahal ng Panginoon ang mga ulila at ang mga widow. Kanya napakalaki ng pabor ng Panginoon sa lahat. Kayo na nakikinig sa YouTube, naniniwala ba kayo lahat ng mga taong mga widows at saka mga orphans na yan ay may pabor ang Panginoon? Hindi lamang ninyo nalalaman, kanya sinasabi po sa Proverbs chapter 19 verse 17. Huwag tayong aapi sa lahat ng mga tao, lalo-lalo na ang widow at ang mga orphans, sapagkat mahal ko kayo ng Panginoon. Mahal ang mga ulila at mga balo. At sa umagang ito, mga kapatid, ituloy natin sa verse 18. Ito po ay napakagandang prophecy na sinasabi po ng mga pastor. Isaiah chapter 1 verse 18, come now and let us reason together. Ano po ang sinasabi sa unang premise? Halika kayo at let us reason together. Magkaintindihan na tayo, mga kapatid. Yan po ang sinasabi ni Prophet Isaiah. Come now and let us reason together, said the Lord God. Sinabi ng Panginoon sa Judah, at ang ating mga kasalanan, ang scarlet, ang ating po palang mga kasalanan, mga kapatid, ay katulad lamang ng scarlet, day upon day. Ay kahit mapula na ang ating dugo, masama na ang ating kasamaan, kaya pala tayong paputiin ng Panginoon. Amen. Dahil mabait po ang Panginoon. Sa lahat po ng kamangmangan ng tao, kaya po tayong paputiin ng Panginoon. Ano man ang pinakamasamang ginagawa natin sa mundong ito, mga kapatid, kaya tayong paputiin ng Panginoon. At ang sabi niya rito sa Lasupeni, panbidig, white, as snow, true, they be red. Kahit palang mapula na ang ating kasalanan, mga kapatid, like crimson, they shall be as snow. Kayong paputihin, Sister Selena, ng snow, parang snow ang ating kasalanan. Sa matuling sabi, mga kapatid, sa oras na ito, mga kapatid, nananawagan po kami sa Facebook, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, at sa 4 na sulok ng sanlibutan ito, mga kapatid. Kahit marumi, kahit masama, kahit mapula na ang ating kasalanan, ang sabi niya rito, and they shall be snow. Kayang paputiin ng Panginoon ang lahat ng ating kasalanan, ang lahat ng ating karumihan sa uling kapanahonan ito. Okay. Isaiah chapter 1 verse 21-25, Pastor Philip, and I will turn my hand upon them. Itatalikod pala ng Panginoon sa ating mga kasamaan, mga kapatid. Itatalikod ng Panginoon ang kanyang kamay sa atin, purifying parts. At ipupurify na tayo, parts away the dross. Put away the dross, yung marumi, yung mga mancha sa ating buhay, and lust, and take away all away the things. Iaalis pala ng Panginoon ang lahat ng ating kasamanan, lahat ng mga mancha sa ating buhay. Salamat din po, Panginoon, sa Isaiah 2 verse 17. Ang sabi rito, Prophet Pastor Philip, open your spirit. Ang sabi niya rito,
And the Locks, Isaiah chapter 2 verse 11. And the looks of men shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low, and the Lord alone shall be exalted in that day. Ano po ang dinadrive dito? The looks of men shall be bowed down. Ibababa tayo ng Panginoon. Lahat ng mga palalo ibinabagsak ng Panginoon. And the haughtiness of man, at ang ating kapalaluan shall be made low. Ibabagsak tayo, Pastor Philip. Amen. At ang sabi rito, and the Lord alone shall be exalted on that day. Facebook, YouTube, kayo na nakikinig dito sa mensahe sa umagang ito. Lahat po ng taong palalo, lahat ng mga mayayabang, lahat ng mga taong nagmamataas ay ibinabagsak ng Panginoon. Totoo po ang Bible, sabi ni Isaiah, lahat ng nagpapakataas ay ibinabagsak ng Panginoon. Si Jesus Christ mismo, sa kanyang kapanahonan, lahat daw ng taong nagiging palalo ay ibinabagsak ng Panginoon. And the Lord alone shall be exalted on that day, in this day. Naniniwala ba kayo sa huling kapanahonan ito, mga kapatid? Ang Panginoon lang ang dapat natin purihin, mga kapatid. Hindi religion and denomination. Hindi simbahan, mga kapatid. And the Lord alone shall be exalted in this day. At sa mga araw na ito, ang pupurihin lang natin, Pastor Philip, ang Panginoon. Hindi si Pastor Ben, hindi ang Rapture Ministry, kung hindi ang Diyos ang ating pupurihin sa huling kapanahon. Brother, po, tama ba? Ang Diyos lang ang ating pupurihin. At sa verse sa verse 11, dalawang verse, Isaiah chapter 2 verse 11, Isaiah chapter 2 verse 17. Sa 11, mga kapatid, the looks of men shall be humble, and the haughtiness of men shall be made low, and the Lord alone shall be exalted on that day. Dalawa po ang mensahe ng Panginoon sa lahat ng nagpapakataas, sa lahat ng mga palalo sa mundong ito, lahat ng mayayabang. Isaiah chapter 2 verse 11, Isaiah chapter 2 verse 17. Ang sabi po, ang panawagan po ng Panginoon, ang sabi rito, and the Lord alone shall be exalted on that day. Naniniwala ba kayo, Facebook, YouTube, na Diyos lamang ang pwede nating maitaas? Walang karapatan ang taong purihin sa ganang sarili lamang. Wala tayong kapangyarihan na purihin natin ang ating sarili, sapagkat magkakamali tayo, mga kapatid, pag hindi natin napapurihan ng Panginoon sa lahat ng bagay. Colossians 3:17, whatsoever you eat or drink, whatsoever you do all in the name of the Lord Jesus Christ. At ang sabi niya rito, sa unang Korinto 3:17, ang sabi niya rito, and the Lord alone shall be exalted. Whatsoever you eat or drink, whatsoever you do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God by His Father. Iisa lang ang mandate, Pastor Philip. Iisa lamang purihin ng Panginoon. Hindi pare, hindi si Pastor Ben, hindi ang mga pastor, hindi ang mga mangamanta. Ang pupurihin natin sa huling kapanahunan ay ang Panginoon sa Kristo. Hallelujah, hallelujah. Sa verse 12, because ye from men whose breath is in his nostril, for whosoever is he to be accounted of. Ano po ang sinasabi sa Isaiah chapter 2 verse 12? Nasabi ito, cease ye from men, lumayo kayo sa may hininga, whose name is in his nostril. Huwag tayong magtitiwala sa mga taong ang kanilang hininga ay sa Kanya lamang, sapagkat ang may-ari ng buhay natin, pati hininga natin, gagaling lamang sa Panginoon. For where in
At saan tayo dapat, sabi dito sa last premise, for where it is to be accounted of. Hindi natin talaga, wala tayong karapatan wala tayong karapatan mga kapatid na itaas tayo na tayo ay magtaas lang natin ang ating sarili. Okay. The last prophetic calling ni Prophet Isaiah sa mga huling kapanahonan ito. Si Isaiah palagi pong binabanggit. Si Prophet Isaiah po, siya po ay writing prophet. Siya po ang sumusulat ng lahat ng ito mga kapatid. Kanya sa Isaiah chapter 3 verse 12. Sabi niya rito mga kapatid, Isaiah chapter 3 verse 12. As for my people, children are their oppressor. Sa unang istansa mga kapatid, Isaiah chapter 3 verse 12. As for my people, ang aking bayan ay ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak ay sumisira and their oppressor. Oppressor yan. Sa huling kapanahon ng Pastor Philip, masakit lang po ang katotohanan. Sa huling kapanahonan, ang mga bata ang oppressor. Lahat po ng mga lumalaki na yan, nakita po nyo, ang mga bata ngayon, matitigas na ang ulo. Hindi mo mautos sa pulang bayan. Yan po ay nagaganap dito sa mga people's village. Hindi po, pag inuutosan ko po ang mga bata, pag walang 5 pesos, walang 10 pesos, hindi mo mauutosan yan. Totoo po ang prophecy, totoo po ang mga isinulat ni Prophet Isaiah, mga kapatid. Ang sabi ito, as for my people, children are their oppressor. Sa huling kapanahonan, mga kapatid pala, sa huling kapanahonan, sa panahong ito, mga kapatid, ang exception sa ngayong huling kapanahonan, ang mga bata ay magiging magnanakaw, maging masasama. Hindi mo na mautusan ngayon pag walang bayad, walang suhol. At ang sabi niya rito, and woman rule over them. O my people, ang sabi rito, O my people, they will lead thee costly to earth and destroy the way of thy path. Ano po ang sinasabi rito sa umagang ito, mga kapatid? At ang mga babae, mga kapatid, they shall rule over them, and my people they shall cause thee to earth and destroy the way of thy path. Ano po ang dinadrive dito sa uling panahon? Tandaan natin, ang babae ay hindi pwedeng mag-rule. Hindi pwedeng mag-presidente ang Pilipinas ang babae, mga kapatid. Sabi po ni Prophet Isaiah, lahat sila ay magkakamali and destroy the way of thy path. Sisirain niya ang gobyerno. Katulad din sa ministry nito, mga kapatid. Ibinapasabi ko po, maski po sa lahat ng mga tao, maski sa aking mga asawa, huwag po kayong sasapaw sa ministry ito sapagkat masisira ang kaligtasan, ang daan ng kaligtasan. Ano ba, Pastor Ben, ang dapat gawin na sa mga babae? It is better lamang to keep silent. Silent na lang kayo sa Old Testament. At kung meron kayong itanong kay Pastor Ben kung ano ang salvation. Amen. Hallelujah, Lord. They destroy the way of thy path. Pag sinasapawan natin ang lalaki, maski sa ating mga asawa, huwag na kayong nakikialam sapagkat talagang ang lalaki ang inilagay ng Panginoon bilang head, bilang tagapangasiwa sa pamilya. At si Jesus Christ naman ang tagapangasiwa sa simbahan. Naniniwala ba kayo sa YouTube, sa Facebook? Mahalaga po ang mensahe ngayon sa oras na ito. Ang mga babae hindi pwedeng sumasapaw. Keep silent na lang kayo. Huwag na kayong lumalaban. Huwag kayong magre-rebel, mga kapatid, sapagkat nag-rebel kayo. Ang sabi nito, and cause thee to err and destroy the way of thy path. Sisirain ninyo ang mga pastor. Sisirain ninyo si Pastor Ben. Pagka ganyan po ang nangyayari sa ulit na panahon. Sa verse 25, Isaiah chapter 3 verse 25, they shall fall by the sword and they
and the mighty of war. Ano po ang sinasabi sa Isaiah 25, 3 verse 25? They shall fall by the sword. Naniniwala ba kayo, Pastor Philip? Prophetic na ang panahon. Sa huling kapanahonan, prophetic na po ang Panginoon. They shall fall by the sword. Babagsak tayo sa sword. Ang ibig po sabihin ng sword, mga kapatid, mga kasinungalingan, mangyayari yan sa huling kapanahonan ito. Ipinasasabi po sa YouTube, sa Facebook, sa mga tao, tandaan po natin, prophetic na po ang Panginoon. Marami pong tao talaga ang babagsak sa kasinungalingan, sa kasinungalingan, and the mighty men of God, at lahat ng taong makapangyarihan sa kanyang piling, babagsak yan lahat, mga kapatid. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, sa huling kapanahonan? Iisa na lang po ang pinakamagandang gawin natin, mga kapatid. Sumunod lang tayo sa salita ng Diyos. Acts chapter 3 verse 29. We rather obey God rather than man. Hindi kailangan natin sumunod tayo sa tao. Ang kailangan sundin natin ay ang salita ng Diyos. Isaiah chapter 6 verse 5. Ito po ay mga prophecy, prophetic message sa huling kapanahon. Isaiah chapter 6 verse 5. At ang sabi niya rito, tatapusin natin, Pastor Philip, ito sa Isaiah chapter 6 verse 5. This said I. At sabi po ni Prophet Isaiah, at sinabi ng Panginoon kay Isaiah, woe is me, kahabag-habag si Prophet Isaiah. Ganon din naman kay Pastor Ben. Kahabag-habag si Pastor Ben dahil hindi ko alam ang aking ginagawa. Yan po ang sinasabi ni Prophet Isaiah. He said unto him, woe is me, for I am unclean lips. Sabi ni Prophet Isaiah, kahabag-habag ako sapagkat marumi ang aking dila. Unclean spirit. Marumi ang aking labi, because I am a man of unclean lips. Sapagkat ako ay taong marumi ang aking baba, marumi ang aking dila. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, sa huling kapanahonan, wala nang totoo, mga kapatid. Labanan na sa Espiritu. Wala na pong totoo, maliban sa salita ng Diyos na ipinangangaral. Inireveal ng Panginoon kay Pastor Ben, mga kapatid. Marumi ang dila ng mga tao. Puro kasinungalingan lamang. Bakit ka ayaw mo magsimba? Ayaw po niya magsimba rito sa Sabado. Why? Sapagkat kasinungalingan po ang sinasabi niya. Hindi totoo, mga kapatid. Yan po talaga ang mangyayari sa huling kapanahonan ito. Unclean lips, marumi ang labi ng lahat ng mga tao na naninirahan sa gitna ng mga tao. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Wala ng tao malinis ang labi. Puro kasinungalingan, puro kamangmangan, puro kalapastanganan, unclean lips. Marami pong tao sa huling kapanahonan. Unclean lips lamang ang mga tao. Ganon din naman sa huling kapanahonan ito. And their lips free from their eyes. At ang kanyang mga unclean lips for mine eyes, sapagkat ang aking mga taheb ay seen thee, Lord of hosts. Sapagkat hindi natin nakikilala talaga ang Diyos. Dumudumi ang ating mata. Dumudumi ang ating puso. Why? Sapagkat hindi natin kilala ang Lord of Lords, King of Kings. Walang iba ko Jesus Christ. 3 verse lang, Pastor Philip, pwede pa. Okay. And I heard the voice of the Lord. Sabi dito sa unang verse, saying, when shall I send? And sabi dito, and who will go for this, for us? Then said I am. Here I am, send me. Yan po ang sinabi ni Prophet Isaiah. Isaiah chapter 6 verse 8. Sabi niya rito, at narinig ko ang
tinig ng Panginoon at sinabi niya sa akin, sino ang pwede kong isugo sa atin? Isugo niya sa bansang Israel. Ang dinadrive po ng banal na kasulatan, sabi po ni Prophet Isaiah, sino ang isusugo sa bansang Israel? At ang sabi niyo, go for us. At ang sabi po ng Panginoon, humayo kayo sa atin. Humayo kayo sa atin. At ang sabi niya, ako ang suguin mo, Panginoon. At ang sabi niya, here I am, send me. Naniniwala ba kayo mga kapatid sa prophecy? Si Prophet Isaiah, mga kapatid, may mandate na suguin ang Panginoon sa bansang Israel. Naniniwala ako mga kapatid sa huling kapanahonan. Naniniwala po ako mga kapatid. Isa po sa tinawag ng Panginoon sa Pastor Kilo, si Pastor Ampong, at higit sa lahat si Pastor Francis Celo sa huling kapanahonan para mag-cater ng salvation. Ano po ang dinadrive ni Pastor Ben? Sabi rito, sa verse 9, and he said, go and tell these people, at humayo kayo. Sabihin mo sa lahat ng mga tao, hear ye indeed. Nakikinig kayo, pero hindi kayo makarinig. You understand not, at hindi kayo makaunawa. And see, indeed, you perceive not. Nakakikita ang mata, hindi nakakaunawa. And you indeed perceive not. At hindi makaligtas, hindi makaunawa. Naniniwala ba kayo mga kapatid? 26 year na po ako nangangaral sa huling kapanahonan ito. Hanggang sa mahuling kapanahonan, ayaw po nilang paniwala na sa huling kapanahonan, iisa lang po ang panawagan ng Diyos. Repent or be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission of your sin, and you shall receive the gifts of the Holy Spirit. Ano ba ang dinadrive ni Pastor Ben? Sa huling kapanahonan, repentance is a must. Repent or else you will go to hell. Pag hindi tayo nag-repent sa huling kapanahonan ito, sa impyerno po pupunta ang lahat ng mga tao. Kasama na si Pastor Ben. Kasama na po ang ministry nito. Kayo na sumasama sa ministry nito, mga kapatid. Pag hindi kayo nag-repent, mga kapatid, sa impyerno po tayo lahat pupulutin. At ang sabi niya rito sa verse 10, and make the heart of these people fat, and their ears heavy, at ang kanyang tenga ay hindi nasanan, ay isasara ng Panginoon. And see this, that the ear of this, ang tenga nyo ay hindi na makakaunawa. Para maligtas, convert ang bihim sa last practice. Ang sabi po nito, and will their heart will convert and be healed. Naniniwala ka ba, Pastor Philip, sa huling kapanahonan sa prophecy ni Isaiah? Gusto po ng Panginoong maligtas, mahil, ma-convert ang simbahan, lalo-lalo na ginagamit lamang si Pastor Ben. At sa verse 14, sabi niya rin, sa 11, Then said I, how long? Nananawagan po ang Panginoon sa kahuli-huli sa verse. Pastor Philip, buksan mo yan. Isaiah chapter 10, verse 11. 17, sorry. Isaiah chapter 4. Isaiah chapter 6, verse 14. 6 verse 14. Walang 14. Walang 14 ito. 17, sorry. Yan na pala, okay na. Sa 11, mga kapatid, Isaiah chapter 6, verse 11. At ang sabi niya, then said I, Lord, how long? Kailan, Panginoon, ililigtas mo ang church? Alisin mo ang kasinungalingan sa Israel. Ang sabi niya rito, and he answered,
At ang sabi ng Panginoon sa kay Prophet Isaiah, until the cities is wasted. At hanggang may naninirahan sa siyudad, mga kapatid, magkaraming mapupuksa sa mga naninirahan sa mga simbahan, in the houses without men. Mawawala ng nakatira, and the land is utterly destroyed. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Pag walang repentance, utterly destroyed ang magaganap sa simbahan, magaganap sa lahat ng apat na sulong ng pagkasalimutan ito. At sa oras din ito, Panginoon, ako po'y nananalangin. Ako po'y mananalangin na lamang. Ang sabi po ng Panginoon, may mata kami pero hindi kami makakita at hindi kami makaunawa. May dalunggang kami na hindi makarinig dahil verital ang aming mga tenga, Panginoon. Sa umagang ito, buksan mo po ang mata, ang pakikinig, ang tenga ng lahat ng mga tao sa YouTube, Panginoon, para sa aming kaligtasan, Panginoon. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, sa umagang ito, mahabag ka kay Pastor Ben. Isaiah 10:27, all the burden, and all the burden that was upon my shoulder, all the yoke that was upon my neck shall be destroyed because of the Holy Spirit, Panginoon. Alisin mo po ang kabigatan kay Pastor Ben. Alisin mo ang kabigatan sa aking sambayan, lalo-lalo na kay Sister Sally, kay Pastor Ben, at higit sa lahat kay Pastor Ben. Alisin mo po ang kabigatan, pagalingin mo si Carol, Sister Sally, si Pastor Ben, at lahat ng aking 8 anak. At higit sa lahat, ang narito sa YouTube na nakikinig sa oras na ito, Panginoon. Gumawa ka po ng lahat ng himala sa YouTube, sa Facebook, Panginoon. Iligtas mo po ang Luzon, Visayas, sa Mindanao, at lahat ng taong nakikinig, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Pagalingin mo si Arlene, Lord. Pagalingin mo po ang mga nakikinig mo ngayon sa Facebook, sa YouTube, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. At sa umagang ito, Diyos, pagpalain mo po ang simbahang ito, Panginoon. Pagpalain mo ang munting kawang ito. Pagpalain mo po ang maliit na kawang ito sa bahay ni Garizal de Maria. Puspusun mo po siya ang kapayapaang kagalakan sa buhay, Panginoon. Alisin mo po ang mga karamdaman kay Carol, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at higit sa lahat sa ministry ito kay Brother Philip, Panginoon. Kay Brother Ampong, Panginoon, lalo-lalo na sa buhay ni Sister Sally, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, ayon po sa Daniel 9:27, sa huling kapanahonan, magkakaroon ng covenant ang Israel at ang Antichrist. At marami pong mga Antikristo ang lulusog sa Jerusalem. At ang sabi niya rito, magkakaroon ng covenant, mga kapatid, sa 4 na sulok ng sanlibutan ito. At ang sabi niya rito, Panginoon, sinasabi po ng Pastor Ben, sa lahat ng mga tao, pag nagkaroon ng signing of the covenant, Panginoon, mga kapatid, ano po ang sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, mga kapatid? 1 Thessalonians chapter 5, verse 6. Verse 3, mga kapatid, at sabi niya rito, Hallelujah, Lord Jesus. 1 Thessalonians chapter 5, verse 3. When you shall see, sabi rito, pag nagkaroon na ng kapayapaan, then sudden destruction will come. Dadating po talaga ang kasamaan, sukdulang kasamaan sa simbahan ito. At ang magro-rule ang Antichrist. Facebook, kayo na nakikinig, sa huling kapanahonan, magkakaroon ng kasunduan ng Israel at ang mga Antichrist, mga kapatid. At ano po ang sinasabi dito? Pag nagkaroon ng kasunduan, hindi kasunduan ng kapayapaan, kundi distraction kami. Gagating ang sakuna sa huling kapanahonan ito, mga kapatid. Magkakaroon ng sakuna sa huling kapanahonan sa Daniel 9:27. At sa second premise, ang sabi dito, and when you shall see
and in the midst of the week, He shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Naniniwala pa kayo mga kapatid? Sa kalagitnaan ng 7 taong kapigatian, magaganap po yan. Mawawala po ang paghahandog sa huling kapanahonan. Tandaan natin 2029 mga kapatid. 2029 mga kapatid. Lalaganap na ang kasamaan. Lalaganap na sa Middle East. Lalaganap na ang kasamaan sa mga Muslim at sa Arab world at sa 4 na sulok ng sanlibutan. Magkakaroon ng kaguluhan sa simbahan mga kapatid. Pahihintuin po ang simbahan. Kasama na po ang Luzon, Visayas sa Mindanao at lahat ng nakikinig sa Facebook. Tandaan po niyo ang prophecy. In the midst of the week, He shall cause the sacrifice and the oblation. Pagkaraan po ng kalagitnaan ng 7 taong kapigatian na yan mga kapatid, pahihintuin na ang simbahan. Nakita po ni Matthew mga kapatid. Nakita po ni Jeremiah sa Matthew 24 verse 15. At ang sabi niya rito, pag nakita na raw, sabi po ni Prophet Isaiah, ni Daniel mga kapatid, pag nakita po ni Prophet Daniel na laganap na ang kasamaan sa sanlibutan ito, pag nakatayo na raw sa banal na templong iyan, magkakaroon na ng abomination of desolation. Lalaganap na ang kasamaan. Ano po ang sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 15? Pag nakita na raw, Pastor Philip, open your spirit. Pag nakatayo na raw po ang lahat ng kalagpastangan niyan sa banal na templo na yan, walang iba kung hindi Jerusalem. Yuyurakan niya, maghahari po lahat ng Antikristo sa ulit na panahon. Bago dumating si Jesus Christ, yuyurakan niya ang lahat ng simbahan. At sa oras din ito, Panginoon, sa kahuli-hulihan sa Daniel 9:27, pag nakita na raw natin na lumaganap na ang kasamaan sa sanlibutan ito, mga kapatid. Lalaganap na ang kasamaan sa lalaganap na po mga kapatid sa Middle East. Kasama na po ang Muslim Arab countries, kasama na po ang Pilipinas. Lalaganap na ang kasamaan. At ano po ang sinasabi ni Pastor Mel? Dadating ang araw na magkakaroon talaga ng lockdown. Magkakaroon ng kaguluhan sa sanlibutan ito. At ang sabi rito mga kapatid, naniniwala ba kayo mga kapatid sa huling kapanahonan, year 2030 mga kapatid? Yan po ay pangitain na nakita lamang kay Pastor Ben. Kailangan po talaga magkaroon ng repentance mga kapatid. Ayon sa Revelation chapter 2 verse 22, hindi pwedeng umakyat sa langit mga kapatid. Kung hindi, sabi niya, bibigyan ko kayo ng pagkakataon magsisi sa inyong mga kasalanan at sa pakikipit and she repented na. Ayaw po talaga magsisi ng mundo mga kapatid. At sa oras na ito mga kapatid, Revelation chapter 2 verse 22, behold, I will cast her into heaven. Iraratay kayo sa lahat ng uri ng karamdaman. Kasama na po ang nakikiapit sa inyo. Maiiwan tayo mga kapatid sa prophecy. Iiwanan kayo sa 7 taong kapigatian except they repent of their sins. At sa huling kapanahonan mga kapatid, ako pinaniniwala magkakaroon ng global attack sa huling kapanahonan. 2013 mga kapatid, the last global attack na mangyayari sa sanlibutan ito. Magkakaroon po ng cyber attack sa online. Magkakaroon ng computer syndrome, computer attack, artificial intelligence sa YouTube, sa Facebook, at higit sa lahat. Hallelujah. Magkakaroon ng pandemic attack sa huling kapanahonan. Hantavirus, Legionnaire virus, coronavirus, virus galing sa paniki mga kapatid at sa oras na ito.
Hallelujah, Lord. Ilakas mo ang kanta natin, Sister Celine, Pastor Philip. Lakas ang kanta. Sa'yo'y sumasamba, ilapit mo kami, Panginoon aming Ama. Ilapit mo kami sa'yo, presensya. Ilapit mo, magmamahal na Diyos. Ilapit kita, sa'yo'y sumasamba, ilapit mo kami, sa'yo aming Ama. Naniniwala ako, Panginoon, iisa lang po ang mandate. Repent or else you will go to hell. Pag wala tayong repentance, mga kapatid, ano man ang relihiyon natin, ano man ang nakasulat sa banal na kasulatan, ano man ang simbahan, ang sabi niya rito, repent or else you will go to hell. Pag walang repentance sa oras nito, masasayang po ang ating buhay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, isang pa, ibabalik ko po ang lahat ng pagpupuri. Pasasalamat sa umagang ito. To God be the glory in Jesus' mighty name. You must be increased and I must be decreased. Ikaw lamang mangitaas ni Pastor Ben. Sa akin ang kahapihan, sa akin ang kababaan, sa iyo ang karangalan, sa amin ang kalapastangan. To God be the glory in Jesus' mighty name. Amen.